kailangan pagpaguran mo ang kaligtasan. Kung ang Diyos ay matuwid at makatarungan, we should also be the same. Ano man ang ating katayuan, whether we are leader in the family as a father, no, we should implement righteousness and justice sa ating nasasakupan. By anchoring God's throne in righteousness and judgment, the psalmist reminds believers that God's supreme power is always exercised with perfect fairness. This effectively confirms the hope of true believers more than divine power alone. Ayon sa awit 89 verse 3, sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Sa lahi niya ay laging mag-ahari at ang kaharian niya ay mamamalagi. Now, in the New Testament, meron binanggit dito, sino ba yung hari na yon na ang kanyang kaharian ay mag-ahari? Mula sa Mateo chapter 12 verse 18, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa at ang pag-asa ng mga hentil sa kanya ay ilalagak. It was none other than the Lord Jesus Christ na siyang hinirang at pinili ng Diyos upang siyang maghari. Ang kanyang kaharian na paghaharian niya ay magpakailan paman. Now, alam niyo ba na darating na tayo ay hahatulan ng Diyos? Hahatulan niya tayo ayon sa ating mga ginawa dito sa mundong ito. May binabanggit ang Biblia, yung tinatawag na the judgment seat of Christ o Bema, wherein ipapadaan sa apoy ang lahat ng ating mga ginawa, whether good or bad. May sinasabi doon na kapag ito ay nasunog at naging abo, wala kang gantimpalang makukuha, pero ikaw ay ligtas. Meron naman na kapag sinunog ito, dumaan sa apoy, at lumabas na ito ay ginto o pilak, ibig sabihin, meron kang gantimpala na matatanggap, and at the same time, ikaw ay ligtas. Saan tayo doon? Doon sa natupok na apoy, tinupok ng apoy na naging abo, o naging ginto o pilak ang naging bunga. Tingnan natin ang ating buhay sa ngayon. No? Hindi ibig sabihin dahil Kristiyano na tayo, no, ay for sure, sabi nga ni Elder Phil kanina sa Sunday School, ang kaligtasan natin ay sinigurado na ng Diyos kasi hindi naman nakadepende sa atin ang kaligtasan kundi sa Diyos. But, while we know that we are already saved by the grace of God, may sinasabi si Pablo sa 2 Timothy na sabi niya, work out your own salvation. Nung bago akong Kristiyano, akala ko, kailangan pagpaguran mo ang kaligtasan? Hindi po. Iba po yung work for your own salvation kaysa dun sa workout. Ang workout parang yung mga nag-ano sa gym, di ba? Nagwa-workout sila, malakas na sila, pero ibig sabihin, they continue to work out para ma-maintain yung kanilang strength, muscle. Ganon din sa atin. Patuloy nating ipamuhay ang buhay Kristiyano na may pagsunod, obedience. You will only experience the full blessings of God when you obey God. But if you disobey God, what happens? You will experience sorrows,
chaotic life, Jurassic, at mahirapan ka, especially kung may paglabag ka o hindi pagsunod sa Diyos. We will be judged by God. Now, for those na wala pa sa Panginoon, anong sinasabi ng Bible? Binibigyan pa sila ng pagkakataon upang magsisi. For God, one day can be 1,000 years, and 1,000 years can be one day. So, ibig sabihin, it doesn't matter whether isang araw lang o 1,000 years. Ang importante, may binibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa mga tao upang magsisi sa kanilang kasalanan. And you and I can be used by God to be a source of blessing. Ano yun? I-share natin ang gospel. No? Nakakatuwa lang, ang mga youth ay they go out at nagsishare sila ng salita ng Diyos sa labas. Diba? It's everybody's mandate to share the gospel. Hindi lamang sila, kundi lahat tayo. If you have the opportunity, gamitin niyo yung time para mag-share ng kabutihan ng Diyos. No? Again, let it be a reminder that we will be judged by God pagdating ng panahon. At sana, hindi tayo, ang parusa na yon ay hindi hahantong sa discipline, kundi hahantong sa mabuting bunga ng ating pamumuhay bilang Kristiyano dito sa mundo.